Ama naming banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na muli kami nagkatipon upang sambahin ka, purihin ka, awitan ka. Dahil ikaw ang Diyos na karapat dapat para sambahin, purihin at pasalamatan. Lord, salamat po sa bawat isa na may galak. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na ikaw ang inuuna. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa, na kahit na marami kaming pinagdadaanan, Panginoon, sa mundong to, na maraming nangyayari, Panginoon, kami ay mananatili at panghahawakan, Panginoon, ang inyong salita. At kami ay mananatili na magtiwala, Panginoon. Alam namin, Lord, sa mga oras na to, na hindi kami uuwi, nang hindi pinagpapala. Lord, bless our church, bless our families, bless our neighbors, and bless our countries. In Jesus' name we pray. Amen. Amen! Pwede po ba natin palakpakan ng malakas ang ating Diyos na buhay? Amen! 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 Umpisahan natin ang araw na ito na may galak sa pagpupuri sa ating Diyos. Amen! Amen! Pwede po ba makarinig ng isang malakas na amen? Amen! And amen! And amen! Mga kapatid, ibigay niyo ang iyong buong lakas sa ating Panginoon. Amen. We worship you, Lord. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at kalungkutan, pinanghiyan ang lumusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aming naranasan. Sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ko'y pinalaya. Kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lumusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aming mararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay tunay na ating mararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ko'y pinalaya. Ang kasalanan at kalungkutan, pinawi niya ng lumusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aming nararanasan.
Sumigaw sa dagat ang lahat ng ilan. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa dagat ang lahat ng ilan. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya, purihin siya, luwalhatiin siya. Sumigaw! Sumigaw sa dagat ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa dagat ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw. Hallelujah. Palapakan natin ating Panginoon. Thank you, Jesus. At tayo'y tunay na malaya. At tayo'y tunay na masaya. Amen. Dahil lamang sa biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Patuloy tayong umawit sa ating Panginoon. Tunay, Panginoon, na ikaw ay dakila. Karapat dapat sa lahat ng papuri, O Diyos. Kaya ngayong umaga, ihalin natin ating puso, ang ating buhay sa Panginoon. Habang tayo nagbibigay ng papurit pa salamat sa Kanya, alalahanin natin kung paano naging mabuti ang Panginoon sa buhay natin. Pangatlong buwan pa lang ng taon, pero sobra-sobra na ang biyaya ng Panginoon. Amen? Patuloy, nagbibigay ng pag-asa, kagalakan ng pag-ibig sa atin. Higit ng lalo ang Kanyang kagandahang loob. Tayo ay malayang nakapagpupuri. Tayo ay masayang lumundag, umawit sa Panginoon dahil sa Kanyang kagandahang loob. All by His grace alone. We thank you, Jesus, for your amazing grace. Na patuloy na bumabalot sa amin, Panginoon. At patuloy namin dalangin, Panginoon, na kami patuloy manahan, Lord God, sa ilalim ng iyong biyaya, Lord God. Continue to worship you, Lord Jesus, in spirit and in truth. For you deserve all of the highest glory, Panginoon, all of the highest praise, Jesus. For you are the King of kings and Lord of lords, the Alpha, the Omega, the first and the last. Our Jesus Christ, our one and only Savior. Hallelujah. Hallelujah. Let's continue worshiping the Lord. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Lay yourself down, raising up the broken to take a failure, you take a weakness, you set your treasure
in jars of clay. Take this heart, Lord. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Sing Amazing Grace. Hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to Worship you, Jesus. Sing Amazing Grace today. Hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Sing Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. So I can see now. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Sing Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Sing Amazing Grace. Amazing
sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Lay yourself down, raising of the broken to life. Come on, let's give God our highest praise today. Hallelujah. Lakpakan natin ating Panginoon. Itaas natin ang pinakamataas na papuri sa Kanya. Hallelujah. Come on, let's all shout hallelujah. We give you praise, Lord God, all the highest glory, all the highest honor in your name, only Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans 5:1 verses 11. Okay. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtiyatiyaga. Ang pagtiyatiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sapagkat noong tayo'y may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga kasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaring may mga hasa na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin, noong tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigang sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Dumako po tayo sa building fund offering. Tinatawagan ko po si Sister Linda Sellers.
So, inaanyayahan ko po yung merong gustong magpasalamat or magpatotoo sa ating Panginoon. Wala po ba na gusto magpatotoo or magpasalamat sa ating Diyos? Wala. Ayan, sige, ako na lang. Ayan, so nasasad ako kaninang umaga kasi nagpunta si Calvin sa bahay. So sabi niya, Mami, yung mga kay friends daw niya is, akala today, is sa Palmera tayo mag-church. So maaga silang gumayak, pero akala nga nila sa Palmera, so sabi, hindi na nga daw. So sabi ko, puntahan mo, sabihin mo, hindi pa ngayon yun, next week pa yun, kaya wala sila ngayon. Ayan, to sabi ko, bakit wala sila? So, syempre, nasanay na ako dito yung mga kids natin. Tuwang-tuwa ako kasi isa si Kelvin sa mga nagpapatotoo at natutuwa ako sa kanya kasi at the age of 7 years old or 8, kilala niya na si Lord. Di ba? So, at syempre, ganun din ako. Natutuwa ako sa mga anak ko na sobrang active sa church na kahit ako is, sabi ko, Lord, minsan, ang dami kong pagkukulang. Ang dami kong gustong ipagpasalamat, pero mas nangingibabaw yung, hindi ko alam pero parang, sabi ko, nung una, di ba sinasabi nila, ba't si Mama hindi nagsisimba, ganun. Siguro napapagod, kasi syempre alam niya naman tayo mga nagtatrabaho, hindi naman araw-araw na madali ang buhay. Hindi araw-araw okay. Hindi araw-araw masaya. Pero kahit na tayo ay anak ng Diyos, nakakaramdam tayo ng mga pagsubok. Nakakaramdam tayo ng parang kahit wala naman dapat ipag-alala. Alam mo yun, may time na parang ang lungkot natin. Diba? Pero ayun nga, so natutunan ko nung mga active na sila sa church, binilan ko talaga sila ng mga journal, so ganun din ako. So natutuwa ako sa sarili ko kasi dati hindi ako ganun Active ako as a youth before, pero hindi ako nagjo-journal, hindi ako nagdi-devotion. Pero nung time pagkagising ko sa umaga or bago ako pumasok sa office or bago ako mag-start ng trabaho, nagdi-devotion ako. Tapos every time na parang may kulang, andun agad, na-provide agad. Ang bilis, di ba? Ang bilis ng Lord. Sabi ko nga, Lord, never niyo akong pinabayaan. Never akong, kahit nga, ang daming blessings, pero hindi ikaw yung inuuna ko Di ba? Yung mga ganon. Pero sabi ko nga sa mga oras na to, na Lord, gusto ko ulit maramdaman yung apoy. Gusto ko ulit maramdaman na bumalik sa dati na yung sobrang, alam mo yun, nag-iinit ka talaga kay Lord. Kaya, ayun po. Wala kasi na gano'n Wala kasi nagpatotoo. May ka kasi. Ayan, gusto ko lang so sobrang daming nangyayari sa mundo natin, huwag tayong titigil na magtiwala sa ating Panginoon. Manatili tayo, di ba? Na panghawakan natin ang kanyang salita. Ayun lamang po. Napatestimony tuloy ako. Ayan, so sige po, dumako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating panambahan. So, tinatawagan ko po ang magbibigay ng message of life. Walang iba kundi ang ating Pastor Joey Flores. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa.
Kamusta po ang ating mga kaluluwa ngayong umaga? Super blessed. Ako rin po nagpapasalamat kay Lord eh. Kasi walang tigil ang kanyang magbibigay sa atin ng pagpapala. Yung nga lang magisin tayo ng malakas, masigla, walang sakit, walang karamdaman eh. Isa namang pagpapala po yun sa atin. Kaya nga may kasabihan na aanin mong damo kung patian ng kabayo. Ang ibig sabihin po nito ay malakas tayo, masigla. Miski wala tayong pera, pero walang sakit. Kasi po yung sakit na yan ang makakahadlang sa ating mga gawain. Maging sa ating mga trabahong negosyo, makakapagpatigil yan. Okay lang kung walang pera, basta masigla ang puso, masaya ang pamilya. Isang pagpapala po ng Panginoon yun. Amen? Sige po, dumako tayo sa ating tema ngayong umaga. Basahin po natin. Bunga ng pagtsatsaga. Sino ba sa inyo nagtsaga ngayong umaga? Okay, dumako tayo sa problem. Basahin yung problem number 1. Walang kapayapaan. Ano ba yung walang kapayapaan sa tao? Paano natin makikita ang tayo walang kapayapaan? Saan makikita? Sa galaw, sa kilos, sa salita? At paano maramdaman sa isang pamilya na yung kasama mo pala ay merong dinadala o kabalisahan? Narito po. Sabi ito, hindi tayo ginawa ng Diyos para matrap ni Satan. Hindi ka ginawa ng Panginoon para matrap lang sa ganong kasalanan. Ang bawat kasalanan ng isang tao o sa buhay natin, oo, tinatawag tayo mga anak ng Diyos o kaibigan ng Panginoon. Pero, isaalang-alang natin na ikaw ay anak ng Diyos. Kasi minsan, ang tao na walang kapayapaan sa buhay, ito ay naghahatak o naglalayo sa Diyos. Dito makikita, minsan ang buhay ay may mga bagay na mukhang masaya, mukhang exciting, at parang walang masama na ginagawa mo. Pero ang totoo yan, yung pala'y patibon ng kaaway na dahan-dahan kinukuha ang ating paglayo sa Diyos. Yung tao na walang kibo, na dating masaya, na dating palabati, na wala ng kibo, na wala ng saya. Noon pala ay wala na siyang kapayapaan sa buhay niya. Saan ang gamumula ito, mga katingin? Saan nagmumula ang ganyang mga tao, mga ganyang problema? Hindi mo matatanungin sa sarili mo kung bakit nagkaganyan ka. Hindi mo matatanungin kung bakit kaya lumalayo sa aking kapatid na ito. Bakit kaya siya bigla na nang lumilis pag kami magkakasalubong. Kaya yung ganitong mga tao ay masyadong problemado, balisa, hindi mapakali. Maaaring meron siyang apoy na iniilaga na siya naiinitan kapag nakikita niya. Yung taong ganito ay nagiging kaaway na ng Panginoon. Nawawala yung pagiging kaibigan na sa Diyos. Dahil dito, sabi nga, sa problem number 2, ang pagkawalay ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Hindi agad sisirain ng ni Satan. Dahil sa ganung dalahin mo na ayaw mong mabuking ka sa ginawa mo, mapahiya ka. Sabi dito, hindi ka agad sisirain ni Satan. Hindi ka agad pababaksakin. Kaya minsan tuloy may mga problem na ayaw ting bigkasin o ayaw sabihin dahil ayaw mo mapahiya ka. Pero kung ating pag-aaralan, husisayin natin mabuti. Dati ba kung ganito? Dati ba kung walang kibo sa kapwa ko o walang ibig? Dati yung masaya? Tapos bigla na lang ganito? Bakit? Ano nangyayari? Hindi ba nyo na kapag nag-iisa kayo o dahil na lang din sa punong-puno na may bumubulong sa isip mo, ganito gawin mo, ganito gawin mo, ganyan ang gawin mo, ganito ang salitain mo. Sabi ito, hindi ka agad sisirain ni Satan nang hindi ka agad
pababaksakin. Unti-unti po ito eh. Kagaya ng ginawa mong pagbabago sa iglesia sa iyong sarili. Unti-unti ka nagbago, hindi ba? Unti-unti mo nakilala ang Panginoon. At unti-unti mo rin siyang iniibig. Na dati, hindi bigla. Parang lang yung mga kapatid. Parang nanliligaw ka sa isang girlfriend mo o isang boyfriend mo, niniligawan ka. Unti-unti ka nade-develop. Ganyan din ang ginagawa ni Satan. Sa dati, maibigan ka, mapagbigay ka, pero unti-unti ka nasisilo ng bitag niya. Hindi agad-agad pababaksakin sa unti-unti. Pero, tandaan niyo to. Kung ating paiiralin natin ang pagkawalay ng tao sa Diyos, ibig sabihin ay lumalayo ka na sa kanyang presensya. Sa halip, unti-unti ka niyang ilalayo sa Panginoon at unti-unti mawawala ang iyong oras sa panalangin, paggawa ng devotion, ano pa? Ang magpasalamat sa Diyos, ang maghandog sa Kanya, at lumalayo na rin sa dating malalapit mong kaibigan o malapit sa puso mo. Ito yung dahilan din na kung saan unti-unti nawawala ang oras sa panalangin, unti-unti nang lalamig ang iyong mga pananampalataya at unti-unti magiging normal ang kasalanan sa iyo. Sabihin, yung problem number 2, paghihiwalay ng tao sa Diyos. Yung pagkahiwalay na yan, nauunti-unti ka ng dyablo. Nauunti-unti ka ng kasalanan. Na bandang huli, pinapainan ka pala ng maganda at agagandahan ka naman, nung kagating mo, para ka nahook. So makatuwid, pag hindi natin ito susurrender sa kay God, hindi natin mag-aamin ng ating kasalanan, magiging malalim ang kasalanan at yan ang magdadala sa iyo. Hindi lang ikaw, pati anak mo, asawa mo, sa iyong buong pamilya. Iyan ang magdadala sa hook ng kasalanan. At yan, na unti-unti ka na ni Satan. Dahil dyan, sa unti-unti na yan, lumalayo ang Diyos sa iyo. Pati ikaw, lumalayo din sa Kanya. Sabi ka dito, minsan ka lang manalangin. Minsan ka lang sumamba. Minsan ka na lang mapunta sa church, sa gawain, lalo sa prayer meeting. Dahil naunti-unti ka na. Kaya yung pagkawalay ng tao sa Diyos, ang tanong natin, may mawawala ba sa atin pag tayo nawala sa Diyos? May mawawala ba sa ating kayamanan pag ang Diyos ay ating nalayuan? Kapag tayo lumayo sa Diyos, sino na lang ba ang ating nalapitan? At saan ka malapit ngayon? At saan ka nagiging masaya? Kaya minsan, yung kasalanan, pagkawalan ng tao sa Diyos, ito'y nagsisimula sa paunti-unti mong kasiglahan sa kasalanan na yung mabuti, hindi mo na ikinagagalak. Puro masama na lang. Sa mga kwentuhan, hindi ka nasisiya sa kwentong walang kabuhay-buhay. Naboboard ka, umaalis ka. Napakabait mo naman, ayoko sa'yo. Ikaw na lumalayo. Ang hinahanap mo mga kwentong palamura. Mga kwento na kung saan ang salita ay sanga-sanga kung magsalita ng kasama. Kaya yung ahas ay naging sangang dila eh. Huwag tayong tumula sa mga gatong hayop. Nasabi niya ni Juan, kayo mga layang ulupong, lumayo kayo sa presensya ng Panginoon. Ang hirap, layuan ba ang kasalanan? Ang hirap ba itong itakwil? Kaya kuminsan tuloy, yung pagkawalay ng Diyos sa tao, ito yung nagsisimula. Saan? Saan ang gagaling ang pagkawalay? Nasa sanlibutan po. Ang sanlibutan umaakit sa atin upang ilayo tayo sa Diyos. Ang sanlibutan din lumalayo. Ikaw naman ang layo, ikaw naman ang lapit ng lapit. Para ka na may tali na hindi ka makawala. Sa halip, unti-unti ka na ilalim sa Panginoon at unti-unti nawawala ang iyong oras sa panalangin, unti-unti nalalamig ang iyong pananampalataya at unti-unti nagiging normal lang
normal na lang sa'yo ang paggawa ng kasalanan. Tandaan mo, hindi ka nilikha ng Diyos para maging alipin ng kasalanan. Hindi ka nilikha ng Diyos para maging alipin ng kasalanan. Dahil ang kasalanan, hindi siya nasisiyahan sa ginagawa mo. Kaya sabi niya, dati kaaway tayo, ngayon kaibigan tayo. Di ba niyo naisip yun, mga kapatid? Dati tayong kaaway, ngayon kaibigan tayo. Hindi ng kaibigan ginawa sa atin, ginawa pa siyang anak. Kung ating paiiralin natin ang pagiging anak, ilayo natin sa ating sarili yung puso, yung paggawa ng makakasama sa kapwa natin. At yan nagiging dahilan ng ating paglayo sa Diyos. Principle number 1. Basahin po natin. So, kailangan natin magtiyaga na dating ginagawa natin sa ating kapwa, pagtiyagaan natin. Ikaw nga, pinagtiyagaan ng Panginoon eh. Kaya nga siya napako sa krus dahil pinagtitiyagaan kang maging mabuti o maging bago uli sa paningin niya. Kaya yung pagtitiyaga at pagtitiis natin sa ating kapwa o sa panalangin natin sa Kanya, tinatawag niya tayo para maging isa sa Kanyang kawan. Pero kung tayong lahat ilalayo sa Kanyang presensya, hindi siya nasisiyahan kapag tayo gumagawa na masakit sa ating kapwa na siya naglalayo sa Diyos. Ang Diyos ba ay nanunumbat sa atin kapag tayo nakagawa ng masama? No. Susumbat niya sa atin yan pagdating natin sa ikalawang buhay. Kaya nga, sabi niya, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Dahil kaya isusulat niya, pati masama at mabuti na ginawa mo, nakasulat din doon. Kaya sa lahat na namanampalataya, pag tayo namatay na, doon na tayo uhukuman. At doon tayo susuriin. Doon tayo imbestagahan. Itong ginawa mo ito sa kapwa mong kapatid mo, siniraan mo, maging angat ka lamang sa pwesto. Ito hindi mo itatago sa akin. At dahil dyan, ito ang kasalanan mo na ginawa mo bigat, na nakabigat din sa akin. Sipin niya, kung ikaw ay nagtiyaga sa pagiging mabuti, o sa pagiging mabuting tao, o nagtiyaga ka sa pagiging matiisin, o nagtiyaga ka sa pagiging desaya ka, gawin mo. Hindi naman siyang parusahan kundi ikaw mismo. Kung minsan ang kasalanan na itatago natin, pero ang kasalanan mo, kahit minsan, hindi mo yan may tatago sa Diyos. Sabi nga niya, alalahanin natin, tayo nasa lupa, ang Diyos ay nasa langit. Kita niya, kahit saan dako ka naroroon. Next slide. Basahin natin. Amen? Yan ang sabihin natin sa Kanya. Ang Diyos ay nagtitiis hanggang sa bawat isa na sumasampalataya. Kapag tayo nakakagawa ng pagkakalay sa Diyos, yung ba'y sumasampalataya pa? Lahat ba ng gumagawang mali ay sumasampalataya sa Diyos? Lahat ba ng lalayo sa Diyos? Lahat ba ng mali? Ito ba ay nagdalapi sa Diyos o lumalayo? Hindi sa lahat ng pagkakataon at panahon, magiging masaya ka. At hindi rin sa lahat ng bagay, nagiging masaya ka. May tao na masaya, pero nawalan lahat ng kasiyahan. Aanin mo nga maraming pera, aanin mo nga maraming kayamanan, kung ikaw may nakaratay sa banig ng karamdaman at matan mo na lang ang gumagalaw. Happy ka ba nun? Masaya ba kayo nun? Lahat ng mga sasakyan meron ka. Ilang property meron ka. Pero mata mo lang gumagalaw. Masaya ka ba nun sa tingin mo, kapatid? Kaya tayong lahat narito sa church. Maging masaya tayo
ano man ang meron tayo, ano man ang meron ka ngayon sa buhay mo, magpasalamat ka sa Diyos. Bakit? Itong buhay na meron ka ngayon, kinasisihan ng Panginoon. Bakit? Ang tao ba nababago ng pera o hindi? Anong pagbabago o nagagawa ng pera sa taong mabait? Nagiging masungit ba? Nagiging palabati ba? O nagiging suplado-suplada? O nagiging hambog na siya? Imbis na humble. Kaya sabi ng Panginoon, kung anong meron tayong kinabubuhay, yun ang bigyan ng Panginoon sa iyo. Yun mo dapat mong gamitin at diyan ka masaya, diyan ka ligtas, diyan mahusay ang takbo ng buhay mo. So, pagyamanin natin. Kaya ang pagtitiis mo ngayon, may bunga yan, kapatid. Magtiis ka lang na magtiis. Walang buto na tinanim sa lupa na agad lumaki. Walang punla na agad na tumubo na namunga. Lahat ng ito, mayroong sakripisyo at pagtitiis at pagtitiyaga. Lahat ng ito, kung ating susuriin ang ating pananampalataya, ngayon dumadais tayo pagtitiis at pagtitiyaga. Saan? Sa pakikinig ng iyong pastor. Kung ito'y magbubunga na maganda sa bawat isa, aanihin niyo ang bunga na yan pagdating ng takdang panahon. Principle number 2. Ang pag-asa ay tumatanaw. Ibig sabihin, naalala ba niya yung prodigal son? Nung umalis itong kanyang anak? Nung bumalik, sabi ng ama, malayo pa, tinatanaw na niya ang kanyang anak na pabalik. Ibig sabihin, lumipot na ito sa kanyang kasalanan. Nung siya nag-iisa, sinabi niya, iibahin ko na ang aking pamumuhay. Babaguhin ko na, babalik ako sa aking ama. Hihingi ako ng tawad kahit ang aking kapalit ay isa na lang alipin. Tatanggapin ko. Bakit? Masaya ba sa buhay Kristiyano o malungkot? Amen. Ibig sabihin natin na kung saan maging masaya ang bawat isa, ito'y panawagan ng Panginoon. Maging masaya tayo. Sabi niya, lagi mong tandaan, laging kayong magalak sa Panginoon. Lagi kayong magalak sa Panginoon. Iyon ang sabihin natin ng Panginoon sa atin. Huwag tayong magalak sa kasalanan. Huwag tayong magalak sa masama. Kaya lahat ng bagay na meron tayo, magalak tayo sa Panginoon. Masama niya mabuti, itakwil mabuti, at ikagalak ang kabutihan. Basta natin ng next slide. Basta natin ang Roma 5:5. Okay. Dito nakita, nilang ka ng Diyos para lumakas sa liwanag, tinawag ka niya para mamuhay sa katotohanan. Nilalang ka ng Diyos para lumakad sa liwanag, hindi sa kaliliman. Nilalang ka niya upang patubuin, pasibulin, pausbungin, pamumungahin, saan? Sa mabubuting gawa at salita. Hindi ka ginawa niya para magpakasama. Hindi ka ginawa para magpakauripot. Hindi ka ginawa para maging suplado at suplada. Hindi ka ginawa hindi para gawing tamad. Ginawa ka para maging masipag na may pagtitiyaga at pagtitiis. Ganyan ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng proseso ng ginawa ng Panginoon, susundan ba natin? Isa lang ang kausap ka doon. Lahat ba ng dinaan ni Kristo, susundan ba natin? Amen? Bakit? Kung si Kristo ay nagdanas ng kahirapan, ngayon nasa sa ngayon?
nasa kanan to ng Diyos. Kaya tanong ko kanina, lahat ba ng pinagdaan ni Kristo, susundan ba natin? Amen. Kanina, isa lang aking kausap. Principle number 3. Katiyakan ng pagliligtas ng Diyos. Tanong lang ng Panginoon sa atin. Tayo ba'y tiyak na ligtas na? Amen. Dahil kung ito ang ating sasabihin, ako'y ligtas na dahil ako ay anak na ng Diyos. Hindi ho ba? Ito ang sinasabi sa atin na, paano ka naging ligtas? Kasi anak ko ng Diyos eh. Yan lagi ang pagdiinan mo sa sarili mo, hindi lang ikaw, maging sa iyong buong sambahayan. Kasi ang iyong sambahayan at ikaw, dapat iisa kayo ng paniniwala at pagtitiwala. Higit sa lahat, kung iisa ka lang sa buong sambahayan mo, at ikaw lang nananampalataya, iyan ang maghahatak sa iyo ng unti-unti sa paglayo mo sa Diyos. Bakit? Maaaring sasabihin mong anak, love, kasamba mo na ako. Maaaring iyan maging isang dahilan o reason na hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Kasi baka pigilan ka. Sasabihin sa'yo, love, meron akong ino-offer sa'yo, may laki tayo ngayon. Saka ka na sa mamba. Yan ang maghihita sa iyo. Kapag ikaw ay hindi kumpletong pamilya mo na mayroong tiwala sa Diyos o pananampalataya. Ikaw lang ba magiging anak ng Diyos? Ikaw lang ba ang kanyang kaibigan? Bukod sa asawa at anak mo? Pagka ganon po tayo, sa tingin mo nyo, nagagalak ba ang Diyos sa ganoon? Hindi. Ang buong sambayan po, ang number 1, gusto ng Panginoon na mapalapit sa kanyang kaharian. Kaya sabi ito, may katiyakan ang pagliligtas ng Panginoon at pagmamahal niya sa atin lahat. Kung tayong lahat sa buong pamilya, iisa ang ating pinaglilingkuran. Dahil diyan sa paglilingkod na yan, hindi sa lahat ng panahon o oras nagtitiis ka, nagtitiyaga ka. Dating ang panahon, makikita mo na lang kung ano kapangyarihan ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ng anak mo, at sa buhay ng iyong asawa. Magtiwala ka lang. Basahin niyo pa sa atin, magtiwala hanggang wakas. Next slide. Yan. Siya naniwalang si buhay. Amen. Kapag pinili mo ang sundin si Jesus, na may mga bagay kang kailangang bitawan. Ano ito? Kapag pinili mo si Jesus, sundin, may mga bagay kang dapat mong bitawan. Number 1, bitawan mo ang iyong bisyo, kung meron ka man. Bitawan mo ang salitang hindi nakakabuti sa kapwa mo. Bitawan mo rin ang pakikitungo sa kapwa mo tao na pinasasama mo siya. At bitawan mo rin lahat na magiging sagabal sa gawain ng iglesia. Mga maling gawain o mga bagay na himala, na naghihinala ka, suspecha ka, para ibaba, pero tandaan mo, kapag lagi mo ginagawa ito, iiwanan ka ng Diyos at hindi ka sasamahan. Bisyo, maling gawain o mga bagay na hinala sa iyo, pababa, pero tandaan mo, kapag may iniwang kang kasalanan, para sa Diyos, may mas magandang plano siya na hinahanda para sa iyo. Kung iiwanan mo lahat ng yan. Kung iiwanan mo ang hindi nakakalugod sa Diyos at iwewelcome mo
ang kabutihan ng Diyos. May plano siya para sa iyo. Next slide. Tayong lahat ay tinubos ng Diyos. Kung naniniwala ka ba rito na tayong lahat ay tinubos ng Diyos? Amen. Sa pamamagitan ni Kristo, bigyan natin sa Kanya ang totoong paglilingkod. Bigyan natin sa Kanya ang totoo at tunay na pananampalataya at pagtitiwala. Dahil sa Kanya, tinuturing tayo mga anak o kaibigan na dati kaaway. Iisa lang gusto natin sa atin. Maging tunay, totoo kang anak niya. Maging totoo ka sa bawat araw, maging totoo ka sa bawat oras, at magpakatatag ka habang ikaw ay pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon. Higit sa lahat, maging matibay ka sa lahat ng hamon mo sa buhay. Kasi habang buhay tayo, ay hindi tumitigil ang hamon sa buhay, lalo na sa panahon ito, nagdidigmaan na ang Israel at saka Iran. Nagiging epektado tayo sa ating buhay dahil pamahal na ang mga bilihin. Kaya sabi ng Lord, maging matatag tayo sa buhay na kasama siya. Magtiis, magtiyaga sa buhay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Huwag tayong titigil ng pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Tandaan mo kapatid, lahat ng ginagawa mo sa sakripisyo, may nakalaan, may plano ang Diyos sa iyo. Hindi habang panahon nagtitiis ka. Kaya nga ang gulong ng sasakyan, hindi na nanatili na lagi ka sa ilalim. Minsan, pumapaibabaw ka rin. At iyong ating panghawakan. Tayo lahat hindi na nanatili sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Dapat manatili tayong naghihintay, nagtitiis, nagtsatsaga pagdating ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Dahil alam niya na ikaw ay nagtitiis para sa Kanya. Dama ka tayo sa promise. Kagalakan dahil sa tinanggap kay tayo ng ating Panginoong Diyos. Sa ating pagtanggap sa Kanya, tanggapin din natin anumang hamon sa buhay. Tanggapin natin kung ano man masama, mabuti sa buhay natin, huwag nating sisihin ng Diyos. Kung meron tayo na naranasan na hindi maganda sa iyong sarili, sa iyong katawan, o sa iyong pamilya, tandaan mo kapatid, huwag mong sisisihin ng Diyos kapag dumadanas ka ng ganyan. Dahil maaaring sinusubukan ka lang din niya kung totoo o tunay ka na maging tatag sa Kanya. Lahat ng ito, lahat ng ginagawa mo sa Kanya, dumadanas sa proseso. Kaya minsan, sino nakakita ng pure gold? Sino nakakita sa inyo? Ng ginto? Meron ba? Nakakita ng gold na ginto? Kaya sa pinikula. Di ba ang ginto ay dinadaan sa apoy? Para saan? Para malaman kung totoo o hindi. Kasi ang ginto na dinadaan sa apoy at dinatunaw, fake. Bakal yon. Ganon din po tayo. Sinusubukan tayo ng Panginoon kung hanggang sayo, hanggang kaya magtiis o magtiyaga. Yung ating pagpunta rito, kung naniniwala ka sa panalangin mo, Lord, wala akong pamasahe patungong sa church. Bigyan mo naman ako. Basta yung sinabi mo na yon, pagtiyagaan mo, sabihin sa Kanya, Lord, bigyan mo ako. Kailangan ko po nito. Pag sinabi mo, kailangan paniwalaan mo. Huwag tayong maniwala lang, sabi ni kumpare, bibigyan na niya ako. Huwag mong pagniwalaan yun. Sarili mo ang tinatanong ng Panginoon. At huwag mong isipin na ikaw ay pinabayaan. Pag laging ganoon, ibig sabihin, sino ang pinakikinggan mo? Si Satan, hindi ang Lord. Kaya dapat, kung anong sinabi mo, i-declare na ikaw ay anak ng Diyos. At bibigyan kanya ng mana lagi. Lahat ng kailangan mo, i-declare mo sa kay God na bibigyan kanya.
na mga kailangan mo. Hindi lahat ng panahon, lagi tayo nagtitiis. Hindi lahat ng oras, laging mahirap ating buhay o ating kabalisahan. Hindi lahat ng panahon, may bagyo kang naranasan. Meron din naman tayong tinatawag na kapayapaan, peace, love, and joy. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen. Idagdag ko lang po about sa pagtsatsaga. Sabi po sa Galatians 6 verse 9, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon, ang mag-aani, tayo kung hindi tayo susuko. Sabi po, ang pagtsatsaga ay mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, may pagkakataon na tayo ay napapagod, nasusubok, nadidismaya, ngunit itinuturo sa atin ang salita ng Diyos na huwag tayong sumuko. Ang isang taong nagtitiis at nagtitiwala sa Diyos ay makakakita ng bunga sa tamang panahon. Maaaring hindi agad natin makikita ang resulta ng ating mga ginagawa, ngunit nakikita ng Diyos ang ating katapatan at pagsisikap. Kapag tayo ay nagtitiis sa panalangin, sa paggawa ng mabuti, sa paglilingkod sa Diyos, hinuhubog niya ang ating pananampalataya at pinapalakas niya ang ating puso. Ang pagtsatsaga ay nagbubunga sa pagpapala at mas matibay na relasyon sa Diyos. Sige po, dumako po tayo sa tithes and offering. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. Tinatawagan ko po si Sister Annabel and Sister Lori Flores. Same above, heavenly home.
Panginoon, sa mga kami mo nang gagaling ang mga kalob neto. Ibalik mo nga, Panginoon, sa kanila ng siksik digdig sa mga kami din nila ang mga pagpapalang ito. Nawa, Panginoon, mga pagpapalang ito ay mabuhos sa gawain ng isang ito upang magkaroon kami ng paglilingkod sa pamamagitan ng aming paghahandog nito. Turuan mo kami, Panginoon, na maghandog ng higit pa rito upang sa banda roon, ang kayamanan na nilalaan mo sa bawat isa naghahandog ay mabuhos po sa bawat sambahayan at patuloy, Diyos, maging masagana kami sa pagtitiwala, sa paglilingkod, higit sa lahat sa pagsunod sa iyong kalooban. Ikaw na nga, Panginoon, ang magbasbas sa mga halagang ito at patuloy, Diyos, gamitin mo ito upang lumaganap ang salita mo sa iba't ibang dako ng sanlibutan ito. At manatili, Panginoon, ang pag-ibig mo sa bawat isa, sa bawat pamilya, at sa bawat anak mo na narito. Ay patuloy, Panginoon, na ikaw ang nabibigay katagumpayan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na sumasa amin ngayon. In Jesus' name, Amen. Here is where I lay down every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay down every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay down every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay down every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do
to do whatever you want to. Here is where I lay it down. You are all I'm tracing now. This is my surrender. This is my surrender. Meron ho ba ang first timer? Meron ho ba? First time? Sige po, tayo manalangin. Amang banal, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa kaloob mo sa aming nakalakasan, kasiglahan ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pagtitiis, pagtsatsaga ng mga lingkod mo, ng mga anak mo na narito ngayon. Patuloy, Diyos, na kami lumalapit sa iyo upang mas maging malago, malalim kami sa pagkilala sa iyo. Sama mo kami, Aba, na iyong pag-ibig sa bawat isa, sa mayaman na pag-akap mo, sa mga dalahin namin, Ama, na kung saan hindi namin makayanan. Sama mo kami ng banal Espiritu, ng kasiglahan ng aming pamumuhay. Lord, kung meron mo kami mga karamdaman o sakit, sa pangalan ni Jesus, pinagaling mo na. Maging Panginoon sa aming mga kabuhayan na meron kami, Lord, iyo po itong pasaganahin. Kung meron mo kami mga dalayin sa buhay, sa pamilya, o Diyos, kayo po ang Diyos ang mag-ayos. Sa pamamagitan ng anak mo na pakinig ng mensahe mo sa umagang ito, sa panalangin niya, Ama, kasama niya kami na magiging maayos po ang isang pamilyang nalalayo sa iyong ubasan o sa iyong presensya. Lord, gamitin mo ang kanyang mga labi at dila niya sa paghawi na masama, kundi ibigay mo sa kanya ang pag-ibig mong kaputihan na nagmumula sa iyo. At patuloy, Diyos, ang kapangyarihan na dadaloy sa bawat isa, sa bawat anak mo na narito ngayon, ay patuloy mamutawi ang salitang pagtitiis, pagtitiyaga. Habang kami narito pa, ay tinawag mo kami na hindi magiging hadlang, Panginoon, sa buhay namin paglilingkod ang kahirapan ng buhay. Bagkos, ito isang pagpapala mo sa bawat isa. Dahil tinanggap ka namin bilang Panginoong Diyos Ama na buhay, na kung saan lahat ng aming pinagdadaanan sa buhay ay magkakaroon kami ng kagalakan, kasiyahan, na ikay aming pagdingkuran. Samahan mo kami, Ama, ng pagtitiyaga, pagtitiis sa aming panahon sa buhay namin narito sa lupa. Ikaw rin, Panginoon, magbigay sa amin ng mayaman ng pagpapala mo sa mga bata maliliit, sa mga magulang na narito ngayon, at patuloy, Diyos, ibuhos mo po ang masaganang pagpapalbiyaya mo sa bawat anak mo na ito at bawat pamilya. Maging Ama, sa lahat ng aming mga kapatid na wala rito, na hindi nakasamba, Lord, ingatan mo po sila at samahan lagi ng iyong pag-iingat, pagmamalasakit at pag-ibig na kung saan ano man ang kanilang pangailangan, Panginoon, ay ibuhuso po ang masaganang biyaya ng pag-ibig mo. Gayun din, Ama, dinadala namin ang lahat ng uri ng sakit o karamdaman na meron kami sa iglesyang ito. Lord, sa pangalan mo, pinagaling mo na lahat ng uri o sakit o karamdaman na meron mga anak mo. Gayun din, Ama, dinadala po namin ang lahat ng uri ng kahirapan na naranasan ng mga anak mo na narito ngayon, mga itamay kabuhayan o kapirahan o negosyo o trabaho. Lord, iantas mo kanilang buhay na paglilingkod sa kanilang mga amo o sa kanilang manager sa opisina, Panginoon, ay patuloy, o Diyos, kayo po ang mabigay sa kanila ng kasaganahan ng paglilingkod na mayroong kagalakan ang kanilang pagtitiis, pagtitiyaga sa trabaho ay ikaw nakakita at ibuhos mo, Panginoon, ang kanilang biyaya ng pagpapala mo, iaangat po ang antas ng kailang mga trabaho o kailang mga negosyo, ay patuloy na kayo ang nagbubuhos na masaganang pagpapala mo sa bawat isa. Nawa, Panginoon, ang lahat ng ito, makarating po sa iyong lahat ang aming mga hinaing upang sa ganun, Panginoon, sa susunod naming pananambahan, makakamtam namin ang kasaganahan ng pag-ibig mong bukal na bumubukal po sa puso ng mga anak mo na narito ngayon. Salamat po, Ama, sa mga ito.
Pagkatapos niya magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ay siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, kalakasan ng loob sa isang pundasyon na hindi matitinag na siyang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalulhatian na kasama si Kristo, ang kanyang kapangyarihan mapakilama. At ngayon, ibuhos natin sa kanya ang ating taintin ng pagsalo ng kanyang kapapala. Nawa ang bawat isa, makamtan ninyo ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa at ito'y madala nyo sa inyong pamumuhay. Ang pagpapala ng Diyos at kanyang pag-ibig na sagana ay mabuhos sa isa't isa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu. In Jesus' name. Amen at Amen. Maraming salamat po. Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done with His blood. He has saved me with His power. He has raised me to God. Be the glory for the things He has done. Maupo muna lahat at makinig na ating mga church announcements. So sa darating po na next Sunday, March 15, 2026, ay ang ating pong pananambahan ay gaganapin sa Palmera Grace of God Church sa Palmera, Taytay, Rizal. And pinapalalahanan po ang bawat isa ng ating call time dito po sa simbahan ay 7 a.m. Alright po. So meron po tayong service, huwag po tayo mag-alala. Meron po tayong service na masasakyan papunta ng Palmera, back and forth na po yun. So ang hinihiling lang po sa atin ay pumunta po tayo ng on time sa ating call time, which is 7 a.m. para po wala pong may iwan at sabay-sabay po tayo makakarating ng Palmera. Again, this is on next Sunday, 7 a.m. po ang ating call time. Tayo po ay makikidalo at makikipag-celebrate ng anniversary ng ating Mother Church sa Palmera Grace of God Church. Again, that's next week, Sunday, 7 a.m. At muli po tayong pinapalalahanan sa ating mga activities and announcements. So, meron po tayong, para po sa council, meron po tayong council meeting after service sa Palmera Grace of God Church. Ano yan? Next po. At pinapalalahanan po muli ang bawat isa sa ating mga projects for the year 2026. Ang ating repair or replacement ng ating aircon, renovation ng ating church ceiling, and upgrade ng ating tech booth. So magkakaroon po ng 500 pesos na contribution about families. And this is gonna happen once every 2 months. At ang mga magiging tagapanguna naman po sa month of March, sa March 22 po, next Sunday, ating pong tagapanguna ay Sister Linda Sellers. At muli po natin kalilimutan na dumalaw sa ating mga church activities every Wednesdays, 5 p.m. ang ating online life group via messenger call. Thursday, ang ating midweek life group, face-to-face dito po sa ating church every 3 p.m. And Saturday, ang Mabuhay Art of Care group. And every Sunday, syempre, ang ating Sunday worship service every 9 a.m. And please don't forget to follow us on our social media accounts. You can follow us at MGGC Facebook page at Mabuhay R12 Facebook page. At pinapalalan po ang bawat kabataan na dumalo sa ating Faith Fuel Quarter 1 for this year, titled Come Home, Where Grace Finds You. So ito po ay gaganapin sa March 22.
iimbitahan po natin ang ating mga kabataan o mga kakilala tayong kabataan na kapatid, kaibigan, katrabaho, at sabay-sabay po tayong dumalo sa ating Faith Fuel Fellowship for this quarter. Ang color code po natin ngayon ay black and white. And green daw, sabi ni Micah. Ayan, God bless po sa ating lahat. I-announce ko lang po na wala kasi magkasawa. Kaya meron po tayong confirmation class kahit wala yung mga magulang niyo. Tuloy tayo. Doon nga pala sa paalala po sa bawat isa, kung meron po kayong ito po yung paalala po na kung meron po na nanais na puntahan ko sa bahay niyo, magkaroon tayo ng gawain sa bahay ninyo. Ako lang po, tsaka yung pamilya niyo, basta po anak, asawa, asawa, anak, nanay. Magkaroon po tayo ng tinatawag na yung family altar. Kung sino po gusto, ay magsabi lang po kay ating chairperson na kung saan ay pupuntahan ko pa kayo sa inyong tahanan. Magkaroon po ng schedule. Salamat po. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya.